post natin to sa group natin. All right. So okay. So good morning everyone. So we'll start our session pero bago tayo mag-start guys, no? Magkakaroon ano lang tayo, pakilala ko lang sa inyo yung ating speaker for this morning or for this evening. Okay, so yung magtuturo sa atin right now is actually okay, he is an educator, a professor ng lahat ng pro traders from Multibank Group. Okay, siya yung nag-insist na magturo sa community natin. And etong tao na to guys is sobrang helpful talaga din sa community. We na ano natin no, tawag niya, nakita talaga natin yung eagerness niya to help and teach yung lahat ng mga traders all around the world. So hindi lang talaga sa Philippines, hindi lang sa Malaysia and all around the world 'yan. And itong tao na to guys is he's actually the trainer, okay, of Southeast Asian Traders Group ng Multibank, and he's also a one of the a well trusted professional trader all around the world. So he's right now going to teach us ano ba yung ito, sobrang basic nito pero ito yung isa sa mga pinaka okay, sobrang laking bagay kapag alam mo at master mo ito sa trading. Okay? So ito pong ituturo niya sa atin is napaka-importante. He is going to teach us how to plot yung tinatawag na support and resistance. And he's going to show us ano ba yung mga mostly na nagagamit na mga chart patterns every time we trade sa gold or kung ano man yung currency pair na tinitradean mo. Alright, so guys, I want you to meet our professor, our teacher for this morning, all the way from Malaysia. Okay? So our trainer, pro trader, si Sir Eman John Tan. Hello sir, good morning or good evening Jan sa ano. Good Okay. morning po. Good morning po sa Yun. inyo. Ayan. Evening na po dito sa Malaysia. Evening Kaya na. po gabi na yung likod. Ayan. So, good morning po sa inyo lahat. Nagkita po ulit tayo and I thank you po. Ngayon pa lang, thank you pa lang dahil gumising po kayo ng maaga para po matuto ng Forex trading. Okay, so start na po tayo sa topic natin for tonight. Okay, for today para sa Canada, yung technical analysis. Okay? Kita po ba yung screen, guys? Please type 1 lang po sa chat box if kita po yung screen. Ayan. Okay. Patayin ko lang yung ating video para mas makita nyo ng mas malaki yung screen. Okay. So, ayan. Ayan. So, start na po tayo sa topic natin, yung technical analysis. Okay, so yung last time, yung na-discuss natin is yung fundamental analysis. Today naman po is a little bit of technical analysis. Why? Because sa fundamentals po is yung news yung pinag-aaralan natin. And sa technical analysis naman is pag-aaralan po natin yung price action, price history, and price movement. Okay? So, hand in hand nag-work po sila, yung news and yung technical analysis. So, ang topics po ng technical analysis, well, sobrang dami pong variations kung paano nyo po titingnan yung forex market. Depende na lang po yan kung ano po yung nag-work sa inyo and sa personality ninyo. And syempre, sa time din po ninyo, availability ng time nyo sa pag-trade. Okay? So, ang topic natin guys is itong po munang dalawa para hindi po kayo ma-overwhelm sa technical analysis, which is yung support and resistance and yung chart patterns. Okay? Kasi ito po yung isa sa mga mahalaga na matutunan po ng traders, yung support and resistance and chart patterns. Dito po natin malalaman kung saan po nagre-react yung price and from that, doon po tayo makakapag-hypothesis kung saan po pupunta ang market, kung aangat or babagsak. Okay? Pero bago po tayo mag-start doon, ang papasadahan ko lang po muna ng chart types. Okay? So sa chart types, meron po tayong tatlong klase ng chart. Okay? Meron po tayong line chart, bar chart, and candlestick chart. So sa mga hindi pa po nakakaalam nito, ipapakita ko lang po sa inyo yung tatlong klase ng chart types. Share screen lang ako. Ito. Share screen, buong screen. Screen,
Screen 2. Ayan, screen 2. Nakikita na po ba guys yung chart natin? Please type 1 lang sa chat box if nakikita po yung chart. Kita po. Ayun, kita naman. So, yun. So, ipapakita ko lang po sa inyo yung tatlong klase ng chart. Okay, so first is yung line chart. So, if meron na po kayong a trading view, nandito lang po siya sa gitnang taas. Okay, middle top. So, i-click lang po natin yung line chart. Okay, so yan po yung itsura ng line chart. Simple line lang po siya. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit tong line chart. Then next is meron tayong, i-explain ko po muna yung line chart para isa-isa po muna. So sa line chart, they may not have the details which are shown in the bar and the candle. Their simplicity makes them easy to read and to spot trends depicted by a simple line on connecting one closing to the another closing price. So ito po yung very simple way kung paano po mag-analyze ng isang chart, yung line chart. Wala pong kahit na anong open or close, simply looking at the trend and the bias of the market. So, yan po, a very simple line chart. Mostly, ginagamit po ito sa pag-predict sa pag-plot ng mga key points, support and resistance at saka po ng trend. Okay, so yun pong tatlo ang mahalaga. Yung trend, support, and resistance. Okay, ipa-plot po natin yung mga key points. Mas madali po siyang makita sa line chart. Next is yung bar chart. Okay, sa bar chart naman, ayan, bar chart. Ang bar chart po kasi is para sa mga bamboo sticks. Yung bamboo sticks. So, every candle, ito po ang itsura ng candle sa bar chart. Meron po tayong parang tangkay ng puno. Okay, so sa bearish, nagsisimula po ang bearish from top to bottom. Sa bullish naman is from bottom to top. Okay? Siyempre, pagka may kulay, ganun din po yun. Mas nakikita na po natin if lalagyan po ng color. Basta pag red, that's bearish. Pag blue, pag green, that's bullish. Pero depende po yan sa color na gusto nyo i-customize sa trading view. So, ang bar chart po kasi is same as the candlestick chart, mas luma lang po ito. Ito po yung kauna-unahang lumabas na type of candle, yung bar chart. Okay? So ngayon, ang mga traders po is mas ginagamit na yung candlestick chart. Pero i-explain ko lang yung sa bar chart. Sa bar chart, pagka bearish, dito po nag-open yung price and dito po nagko-close yung price. Okay? Sa bullish, dito po nag-open sa ilalim from bottom to top. Diyan po nagko-close yung price in a duration or in one bar. Okay? So ito pong mga tangkay or nasa taas and nasa ilalim, yan po yung highs and lows ng isang price. Meaning, kung dito po nag-start ang price, for example, 50 pesos na lang, 50 pesos. Nag-open ang price sa 50 pesos, umabot po siya ng 55, then bumagsak po siya ng 25, pero nag-close sa 30. Okay, so ang pinaka important part po dito is yung kung saan nag-open and close, which is yung 50 and 30. Yung 25, yan po yung lowest na inabot ng price, which is yung 25. And yung 55, yan po yung highest na inabot ng price. But unfortunately, hindi dyan nag-close sa 25. Nag-close po siya sa 30. Okay? After mag-close ng bearish bar, mag-open po siya sa 30 na price. Okay? Kung saan nag-close, doon din mag-open. Sa 30 na price, bumagsak ng 25, bigla pong umangat hanggang 55, then nag-close sa 50. Okay? So, ganun po nag-work yung bar charts. Ito po yung itsura niya. Ayan. So, yan po yung itsura ng bar chart. Same as candlestick. So, we take a closer look. Ito po yung itsura niya. So, nag-open sa top. Bumagsak po yung presyo, pero umangat po ng konti and nag-close dito. Pag nag-close dito, mag-open naman po dito yung green candle. Okay? Then, aangat po siya pero unfortunately, hindi nag-close doon. Bumagsak po ng konti, nag-close din dito. So, ganun po nag-work yung bar chart. Open, close, then nag-open dito and nag-close. Open, close, open, nag-close, then nag-open po dito, nag-close din dito. Okay? So, ganun po yung sa bar chart. Ano naman po yung candlestick chart? Same lang po siya sa bar chart.
Nilagyan lang po ng body or yung open and close, nilagyan lang po ng shade para mas madali po siyang makita. Okay? So, ang tawag naman dito is wick. Same lang din po yun. Ang tawag din talaga dito is wick. Okay? Wick po ang tawag dyan sa high and low. Wick po ang tawag sa high and low. Ayan. WICK. So, ito po mga wick prices. Yan po yung mga price na pinakamataas or pinakamababang inabot pero hindi nag-close. Okay? So yan, yung open price, yung close price, yung lowest price na inabot and yung highest price na inabot ng isang candle. Nag-close dito din, mag-open po siya dito and mag-close din sa taas. Okay? Basta po bearish, mag-open from top to bottom. Pagka bullish, mag-open po from bottom to top. Okay? So malinaw po ba yun guys? Please type to lang po if malinaw po yung chart types and candlestick. Ayan. Okay. So move na tayo sa main topic natin. Ayan, yung sample lang nung candlestick. So magko-close po dito, mag-open, aangat po pero hindi nag-close, bigla siyang bumagsak and aangat ulit ng konti, nag-close dito. Okay? So bakit po ba may mga wick? So uh, for example na lang ito. Dito na lang tayo sa part na to. Ayan na lang, sa part na lang na to. Sorry, dito na lang. So for example, nag-close yung bullish candle dito and nag-open si candle dito sa price na to. Okay? So, gaya na sabi ko before sa fundamentals, may mga buyers and sellers tayo. Yun po ang nagpapagalaw ng price sa forex market. So for example, ang daming buyers na pumasok, umaangat po yung price. Pero mas maraming sellers na pumasok. For example, ang nagpapaangat nito is mga retail traders or mga taga-Canada. Pero, nung nag-open yung Tokyo and New York and kung saang bansa man sa US nag-open, lahat ng bangko nag-sell. For example lang, nag-sell lahat ng bangko, mas malakas po ang selling force kaya siya bumabagsak ng bumabagsak hanggang dito inabot. Okay? Pero biglang after a few hours, mga after 1 hour or 2 hours, may mga hedge funders na pumasok or mga investors na may malalaking pondo, nag-buy naman sila. Kapag nag-buy naman yung mga yon, aangat naman yung price hanggang sa after 1 hour, if 1 hour ang time frame mo, after 1 hour, yung candle magko-close. So in that 1 hour, maraming naglaban na buyers and sellers. Kaya po nagkakaroon ng isang candle. And so on and so forth. Okay? So, ang punta na po tayo sa main topic po muna natin which is yung support and resistance. Ayan. So, sa support and resistance, dito po natin malalaman kung saan po nagre-react ang price in a certain price. Kung saan po nagre-react ang price in a certain price. Okay? So, support and resistance. So, ano po ba ang support? Support occurs when falling prices stop, change direction, and begin to rise. Support is often viewed as a floor which is supporting or holding up prices. So, nagkakaroon po tayo ng support if there are 2 to 3 or more than 2 to 3 rejections. Okay, yun po ang kailangan nating mahanap, yung rejections. Meaning, the price fails to penetrate on the downside. Okay, so pag nagkakaroon po ng multiple failures na pag mag-penetrate sa downside, doon po tayo maglalagay ng support, which is yung mga prices nagre-react po sa ganyang price. For example, meron po tayo ditong prices na 100, 70, 65, pero nag-stop siya sa 50. Tapos after 50, may mga buyers na pumasok. May mga nagbabay, nagsisell. Yung 50 naging 60, 70, maging 65, 60, babalik ulit sa 50. Pero hindi nag-penetrate up until 40 or nag-45. Hanggang 50 lang siya. Okay? So nangyari, aangat, babagsak hanggang sa merong nabuong apat na key points sa 50 na price. So for example, kung titingnan natin yan sa trading view, ito po yung itsura niyan. Okay? So,
dito na po natin magagamit yung ating line chart. So pag tumingin ka po sa line chart, kung ano lang yung makikita mong pinakamaraming hindi nag-penetrate into the downside. So for example, eto, hindi nag-penetrate, ito, then, for example, maglagay tayo ng guhit. Ayan. So for example lang, ito ang main point lang natin titingnan. Maglagay lang tayo dyan, then may makikita ka ng mga support na nangyari. Ito, nagkaroon siya ng support, ito fake breakout ang tawag dito. Nag-penetrate pero hindi tumuloy. Support again, nag-reject, and may mga rejections din dito. For example, magtingin naman tayo dito banda. Paliitin lang natin ng 4 hours. Ayan. Palaki natin ng 4 hours. Okay, for example dito. Ayan. So meron tayong madaming rejections. Okay, so click lang natin to. Ayan siya. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron pa dito, 7. Okay? Kasi po, ang mga nangyayari sa price, gaya na sabi ko kanina, the price, uh, this is the study of the price action, price history, and price movement. So when I say price history, kung ano po ang nangyayari sa current market now, nangyari na rin po yan before. Okay, for example, ito, may mga rejections dito. So para mas makita natin ng in the past, i-check natin sa past yung mga nangyari. If meron ding mga rejections sa part na to, sa price na to. So this is way back uh, 2024, wala pang rejections. Check natin sa past pa. Ay, hindi. Hanggang dito lang yung ano natin. Maglagay na lang tayo dito. Ito na lang. Ayan. Ito na lang. Maglagay na lang tayo dito ng support. Ayan. So, 1, ibilugan natin siya. Ayan. 1, ganito yung kulay. Ibahin lang natin yung color. I-white lang natin. White, yellow. Ayan. So, meron tayong 1, 2, and 3. Okay? Okay. So, i-check natin yung mga past. Kung meron din mga rejections yan sa ilalim. Ayan, no? Isa pa ulit to. Okay, check pa natin sa dati. Ayan, no? 1, 2, 3. May pang-apat pa. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan. Sa past din, ayun, isa pa, oh. So, kung ano po ang nangyari sa past, possible mangyari din po sa future. Meaning, kung may mga rejections po tayo dito, okay, ito pa isa. Ilagay lang tayo dyan ng isa. Ayan. Ito din po. Rejection din siya. Okay? Possible mangyari din po yan sa future. So, dito po yun. Sa part na to. Okay? So, asan na yung present pala natin? Sobrang layo nga lang niya. Sobrang layo nga lang niya. Pero may possibility na mag-react po ang price. For example lang o gumaganyan po ang price, possible mag-react po yan siya dyan at aangat. Okay? Diyan sa mga prices na yan. Or, kung dito pa lang, pwede na po siyang mag-react ulit. Kahit dito pa lang. Okay? Kasi po, meron tayong key point level kung tawagin. Yan po ang key points. Yung mga rejections. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Meron pa dito 5. Okay? So yan po yung sa support.
Ngayon po, if newbie ka, o first timer ka, or beginner ka, wala pong tama o mali sa pag-plot ng support o resistance. Ganyan din po ako dati, baka magkamali ako, baka hindi tama yung paglagay ko ng support, etc. etc. So wala pong mali doon kasi every person may kanya-kanya po tayong pagtingin sa market. Okay? It depends po sa perspective ninyo. It's very subjective. So it depends or it differs from a person to person. So kung ano po ang nakikita nyo sa market, wala pong tama o mali dyan. Ang mahalaga, confident ka po sa nilagay mong key points. Okay? Kasi po kahit po ituro ko sa inyo to, itong mga plots na to, magkaiba po tayo ng perspective. Kaya kung ano po yung nakikita nyo, yun na po yung tama. Okay? Kumbaga, ang ibig ko sabihin is, wala pong mali sa pagpa-plot ninyo sa mga key points. Kung ano ang akma sa mata ninyo, yun po ang tama. Okay? Yun po ang tamang pag-support and resistance. It doesn't mean na kailangan yung gayahin yung plottings ko or nung expert na trader o yun nasa YouTube na nakita ninyo. Ito lang po ay gaganda. For example, mas magiging bihasa lang po kayong tumingin ng mga key point levels, ng mga key levels or support and resistance pag araw-araw po kayong tumitingin ng chart. It's based on experience. So kung araw-araw po kayong tumitingin ng chart, doon nyo po masasanay ang mata po ninyo sa pagtingin ng chart. Okay? So yun po yung sa support. Next naman po natin is yung sa resistance. Same lang din po yan. Ang pinagkaiba is nasa taas naman po siya. Resistance price levels when rising prices stop, change direction, and begin to fall. Resistance is often viewed as a ceiling price, keeping prices from rising higher. If price breaks support or resistance, the price often continues to the next level of support or resistance. So magplat lang naman tayo ng resistance. Okay? For example, ito. Ang ganda na nitong resistance na to. Actually guys, mas sanayin ninyong mag-plot using rectangles. Okay? In example ko lang tong lines para mas makita nyo sa line chart. Ayan. Pero kung magpa-plot po kayo sa rectangle, mas better. Wag na lang natin tanggalin muna yung lines. Ay, sorry. Ayan. Maglagay na lang tayo ng ah, rectangle for resistance. Pero pag maglalagay po kayo ng support and resistance, sanayin nyo na po na rectangle yung gagamitin ninyo para sakop lahat ng rejections. For example, dito, maglagay lang tayo ng rectangle. Ayan. Ito po yung resistance levels. Ayun no, nag-react din dyan yung price. Oh. Hindi siya umangat. So meron tayong 1, 2, 3, 4 rejections. Kaya possible, babagsak na po yan. Pero it doesn't mean na guaranteed yun after a 3 or 4 rejections. Kasi may possibility after 3 or 4 na rejections, mag-break po yan. Okay? So, ito i-extend lang natin dito. Extend lang natin dyan kung meron nangyari dito before. Wala na. Mag-plot na lang tayo dito sa medyo ilalim para mas kita. Para mas kita sa past. And for example, ito. Balik tayo dun sa candlestick. For example, ito dito. For example, nandito ka pa lang, okay? N- Nakita mo yung price, nag-reject dito. So, assuming na magre-reject ulit siya sa price na to, maglalagay ka na ng square dyan. Okay, so yan yung nangyari. Na-reject, nag-reject, nag-reject. Pero may konting breakout. Kaya pa magsa-stop loss ka, kailangan, it's important na maglagay ka ng konting allowance lang naman. Para hindi siya ma-SL hit. Huwag mo isasaktong-sakto talaga dito. So for example, magsisell ka, for example, nakita mo dyan yung price, then ang balak mo is mag-sell ulit. If ma-reach yung gantong price or etong resistance na to, ilagay mo lang dyan is yung short. For example, ito. Magsisell ka dyan, dyan magsa-start, ang stop loss mo mga
Ilagay lang natin mga 1:2. Okay? Stop loss mo siguro ito. Ang gagawin natin is itong box na to, hahanapin mo yung ang coordinates. Okay? So, 2464 yung taas, 2055 yung ilalim. So, ang gagawin mo lang dyan, ilagay mo siya dito. Ang entry price mo, syempre, yung nasa ilalim. Diyan ka magbabay pag natamaan tong i- ilalim ng box. So, ilagay mo dyan yung 2055.75. Then, yung stop loss mo is etong nasa taas ng rectangle. Anong coordinates niyan? Ito, 2064. Okay? So, ikaw ilalagay mo 2064. Ayan. Ah, sorry. Sa SL pala. Price is 2064. Ayan. So, nag-adjust na. After that, ilagay mo dito siguro mga 1:2. Hindi. After this, makikita mo na yung stop level. Ito siya. So, dito, ang nakalagay dito ay 8,280 points. Okay? Naka-points po ito. So, 8,000 points or 828 pips. Example lang to guys ha, pero wag niyong gagayahin to ganito stop loss. Ang laki nito. So, 828 pips. So, gagawin mo, mag-allowance ka. Ito, applicable lang po to sa mga swing traders, mga ganyang kalalaking stop loss na pips. So, 828, balak mong mag-allowance ng 100 pips. So, gagawin mo 928. Okay, ilagay mo lang dyan 928. Yun na yung allowance mo. Ayan, 100 pips. Okay, so ang profit level natin siguro 1:2 or 1:3. Yan po ang 1:3. Okay, so nangyari, natamaan po yung price dito, nag-automatic ka ng sell kasi may pending order ka na sell limit. Then hindi natamaan yung stop loss mo kasi ang layo ng stop loss mo. Then nag-take profit ka na. Inulit mo siya ulit dito kasi expect mo pag tumama ulit dito, babagsak ulit. Inulit mo siya dito. Pero nangyari na stop loss tayo. Kasi saktong-sakto lang. Kailangan nag-allowance pa tayo ng 150. Ayan o. Natamaan siya eh. What if ang allowance mo 150? Ilagay mo dito 100 plus 50. So, 978. 9,780. Ayan. Ito ilagay natin 9,780. 9,780. Okay. So, hindi na tamaan yung stop loss mo. Nag-take profit ka pa. Ayan. Nag-take profit ka pa dyan. 1:3. Ito naman, 1:3 natin to. Ayan, 1:3 and 1:3.02. So, saan ka magbabay? Sa price na 2,055. Yan ang gagawin mo naman sa MT4. Ita-transfer mo kasi yan sa MT4 kasi hindi ka pwede mag-trade sa trading view. Kailangan ita-transfer mo pa to sa MT4. So, ang entry price mo is 2056.027. Ang stop loss mo is 2065.087. And ang take profit mo is 2026. Yan yung ikaka paste mo sa MT4. Okay? So, dalawang trade panalo. Nangyari po ba yan sa future? I-check natin kung mangyayari yan sa future. I-extend lang natin to. Okay? Hindi na siya aabot sa future kasi andito yung future eh. Yung current pala. So, i-check lang natin yung past. Kung may mga tumama, di ba, price dito noong past. Ayan, so wala. Wala dito. Ito actually, resistance din tong part na to. Ayan o. Maglagay lang tayo ng rectangle dyan. Ayan. Pero hindi siya umabot dito. Kung i-extend mo lang ng konti, ayan. So, dyan siya nagkaroon ng resistance. Okay? I-extend lang natin to para makita lang natin yung past. Kung may mga nag-react bang price dyan. Ayun o. Nag-react to sa price na to.
Ayun din, oh, kitang-kita. Price history repeats itself. Wala na. Hanggang dito na lang yung free. Okay? So yun siya. Ito, maglagay naman tayo dito. Last na. Ito na lang. Ano ba maganda? Ito, maganda example na lang to. Ito na lang. Mm, Ayan. Ayan. Nag-react din sa mga prices na yan. Ayan o. Then, extend lang natin. Ito rin, ayun o. Ayan. So, nagre-react siya sa mga price na yan. Okay? So, next natin is sa resistance. Yung support and resistance po ba malinaw? Please type 1 lang po. Basta valid po ang support and resistance pag merong 2 or 3 or more rejections. Okay? Pwede ka na mag-plot doon ng support and resistance. 2 or more rejections. For example, ito isa, dalawa, tatlo, apat. Okay? 1, 2, 3. Ayan. So, after po, for example, na-break yung support and resistance mo, magagamit mo pa rin yung key point na yon, yung key level na yon. Okay? So, for example, ito po, meron tayong resistance and na-break siya. It it converts to support. Lahat po ng resistance na na-break, nagiging support po siya. Lahat naman ng support na na-break, nagiging resistance naman. For example, ito. So, may chart tayo dito, nag-drawing ka ng resistance, pero na-break siya. Kasi ang daming bangko na nag-buy, may mga hedge funds na nag-buy, may news na lumabas, NFP, ah, non-farm payrolls, interest rates, nag-spike po pataas yung price. Kaya na-break yung support and resistance mo. Lagi niyo pong tatandaan na pag meron pong high impact na news, kahit anong technical analysis mo, nasisira po yan. Ang kalaban po ng technical is yung news. Okay? So kahit na gaano kaganda ang drawings mo, pag meron po lumabas na unexpected news, sisirain po niya ang support and resistance or kung ano mang chart pattern ang ginawa mo sa pag-analyze. Okay? Kaya po yung ibang trader, umiiwas po sa pagte-trade pagka merong high impact news. Or nagsiset po sila ng stop loss or tinatanggal po nila yung pending trade nila. Pero it depends po sa inyo kung gusto nyo pa rin i-trade pag may paparating na news. So ito po yung examples natin dito. Nagiging support din po ang resistance. For example dito, ito po ay dating resistance na gagawing support. Wala na kasing ano dito eh. Ito na lang. Ayan. So dati po siyang support, pero nung nabe-break niya yung price, for example, ito, na-break niya yung price dito. Ayan. Na-break niya yung price pero naging resistance na siya. Or nag-pullback ng konti tapos babagsak. Same din dito. Na-break siya dito pero naging resistance po siya. Ayan. Naging resistance. Ito, isa pa. Then, ito. Take note guys ha, dati po itong support. Okay? Itong line na to. So, kahit po na-break na ang isang support or resistance, hindi mo kailangang burahin yung key level mo kasi magagamit mo pa rin yan in the future analyzations. So, pagka nag-check po tayo sa lower time frame, mas maganda po ang itsura niyan. Sa lower time frame, mga 15 minutes. Sa mga binilugan ko. Ayun. Ito yung binilugan ko nung lower time frame. Ayan siya. Nag-react siya sa price. Ayun o. Yung dati mong support, ito yung support, yung support, yung support, naging
key level sa resistance. Sniper entry nga ito eh. Oh, ayan. Then, yung next na bilog natin, ito. Support, 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 naging resistance and resistance. Okay? Balik tayo sa 4 hours. Ayan. So, yun siya. Yung maliliit na bilog dyan. Okay. Next naman natin is, ito, example ulit. This is gold versus dollar. Okay, so CFDs on gold. So for example, si trader, nakita niya na may mga multiple rejections dito. The price fails to break the price upward. Okay, so naglagay siya ng resistance. Ngayon, nag-antay lang siya ng nag-antay, inobserve na lang yung price. Nung November, nakita niya na biglang bumulusok yung price on an upside, tapos nag-fail ulit mag-break dito. So this is a strong key level or resistance. Nag-observe lang din siya. For example, nag-observe lang siya. Okay? Naulit-ulit nung 2021. Naulit-ulit nung 2021. Ngayon, very powerful na tong line na to, itong resistance na to kasi tatlong rejections ang nagawa niya. It fails to penetrate the price upward. Siyempre, naglagay din siya ng support. Ito yung lowest price na inabot ng market that time. Okay, so naglagay siya ng support. Ngayon, ang price is nandito na. Feb to March, andito na siya. So, sa pagpa-plot po ng support and resistance, in that way, pwede ka nang mag-predict ng market kung saan siya pupunta based on support and resistance levels. Okay? So, mas maganda na yung pagpe-predict mo ng market. Hindi na yung manghuhula ka lang kung buy or sell. Meron ka ng basehan, yung support and resistance. So, kung nandito ka na, as a trader, anong gagawin mo? Siyempre, maglalagay ka ng uh, buy or sell based on your analysis. So, kung dito nakita mo may support, may resistance, possible na o tumama mo na dito, then aangat na siya. Kasi ito, nakakaisang rejection pa lang. Possible, sa pagkaka-analyze mo, magpapangalawang rejection siya bago umangat. And since ito ay nakakatatlo na, yung pang-apat niyan, magbe-break na yan. Yun yung pagkaka-predict mo. But that's that's a calculated guess. Wala pong mali doon. Pero mas tumaas lang yung chance mo na ganun ang mangyayari kesa manghuhula ka ng buy or sell. Ngayon, may basehan ka na, may data ka na, may information ka na. So ngayon dito, anong gagawin mo sa trader? Magbabay ka. Hoping na yung price magre-reject dito and aangat na aangat hanggang sa ma-break niya to sa pang-apat na rejection. Okay? So ganun po ginagamit yung support and resistance. Next is, paano po coach kung hindi po straight line ang candles? Since the trend is our friend, gagamitin din po natin yung trend lines para mag-plot ng support and resistance. Ang trend lines po is a diagonal support or resistance. Okay? So, when prices move in a zigzag fashion but still follow an imaginary path or trend in one direction, the trend can be further defined by a trend line. Trend lines connect significant lows in an uptrend and they connect significant highs in a downtrend, creating dynamic resistance and support. Okay, so ito po yung itsura niya. Mamaya na equidistant. Ayan. So buburahin lang natin lahat to. Ayan. Ngayon, maghahanap naman tayo ng mga trend. Okay? So, syempre, itong line chart ang pinakamadali ang para mahanap ang trend. Ayan. Unang tingin mo pa lang, ang kita mo na kaagad kung nasan yung trend. Paangat. So, ikaw as a trader, magpa-plot ka lang. Excuse me. Ayan. Maglalagay ka lang ng line. Okay? Or dito. Mag-start ka dito. Ayan. This is this is uptrend. Meron din tayong
ito, mag-plot lang tayo ng mga support and resistance para lang makita nyo. Ayan, ito rin, no? Support and resistance din to. Itong tatlong to. Okay, ito naman is uptrend din to. O, pwede mo ring i-plot to. O, pwede mo ring i-plot to. Basta yung nakikita lang, yung akma lang sa ang paningin mo. Ayan. Okay. Then, ito. O, pwede rin to. Wala pong tama o mali sa pagpa-plot ng mga key levels. Yung akma lang sa mata mo. Kaya, mahalaga po na everyday i-practice nyo o tumingin sa chart. Para kang tumitingin ng dyaryo habang nagkakape. Doon po masasanay ang mata po ninyo sa paghahanap ng support and resistance and chart patterns. Okay? Ang kasunod po kasi nito is chart patterns. Ayan. Ito, nag-random plot lang ako guys ha. Yung nakikita ko lang na akma sa mata ko. Okay? O yan. Pangit yan eh. Ito. Support and resistance din to. Then, meron din tayong support. Ito rin oh, ang daming resistance. Kaya mas madali po tumingin sa line chart if magpa-plot ka ng support and resistance. Ayan oh. Dami oh. Tapos nag-break. Okay? Ngayon, ito, may trend line dito. Tapos may trend line na naman dito. Madami yan, guys. Okay na siguro yung example na yan. Ito pa. Last na to. Ayan oh. So, ang punta na tayo sa may katawan, sa candles. Okay. So kung mapapansin nyo, itong mga i-drawing ko is mga trend lines po yan. Now, ang papansin niyo sa mga trend lines, lagi siyang babalik. Okay, for example, dito. Punta sa kauna-unang drawing ko. Ayan. Dito, hindi pa siya bumabalik. Pero kung mapapansin nyo, pwede ka mag-plot ng trend lines after mong makakita ng pangalawa. For example, ah ito bigyan ko na kayo ng konting market structure. Ito po kasi ang kadalasang market structure. Okay? Ito is uptrend. Ito naman is downtrend. Okay, yan po ang uptrend and downtrend. Ngayon, sa uptrend and downtrend, meron po tayong tinatawag na highs and lows. Okay? So, asan yung text? Ayan. Tapos, copy, paste. Ayan. Higher high, higher low. Okay. Tapos ito, lower low, lower high. Okay. So sa isang uptrend, mamaya yan. Sa isang uptrend, meron po tayong higher highs. Ito po ay higher highs and higher lows. Okay? Higher highs and higher lows. Ito po ang structure niyan. Ayan. Higher high, higher low. Okay? Yan po ang binubuo ng isang uptrend. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, and higher low dito. Pag downtrend naman, lower low and lower high. Okay? Yan yung itsura niya. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Gaya na sabi ko sa inyo guys, araw-araw lang kayong tumingin ng chart, mapapansin nyo na po ito. So, ang trend line, in my opinion, mag-drawing ka lang ng trend line pag meron ka nang nakita na pangalawang higher low or pangalawang higher high. Sa downtrend, pangalawang lower low or pangalawang lower high. Okay? In this example, ito, pangalawang higher low na to. Kung makikita ninyo, i-plot lang natin, higher low. Hindi, huwag tayo mag-start dyan. Mag-start tayo dito. Ay, ano nangyari?
higher high, higher low, higher high, higher low, then higher high. Nakikita na ba yung pattern? Yan yung pattern niya. Okay? Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Okay? So, in line chart, ito itsura niya. Okay? Yan yung itsura na. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Okay? Huwag po kayong matatakot mag-plot. Sanayin nyo lang po sarili nyo every day, kahit 5 minutes or 10 minutes lang. At tingin lang kayo sa chart, mag-plot lang kayo. Mag-drawing lang kayo in 10 minutes or 20 minutes. Kahit wala po kayong funds or hindi kayo magte-trade, okay lang yan. Basta mag-plot lang kayo na mag-plot every day. Ayan. So, pag nakakita ka ng ganyan, ibalik lang natin to sa pwesto nila. Ayan. Mag-drawing ka na ng trend line. Okay? Usually, ang trend line, pag na-breach po yan or nag-penetrate ang market dyan, babalikan po niya to. Okay? So dito, ang possible na mangyayari dito guys, in my prediction, pag ito po ay na-penetrate, for example, na-penetrate, babalik yan sa trend line tapos babagsak. Okay? Lagi po siyang bumabalik kung saan siya nag-breach. Hindi naman sa lagi, pero most of the time. For example, dito, nag-breach siya dito. Lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, then wala na. Okay? So, dito, ang mangyayari dito, ayan o, na-breach siya. Nag-penetrate. Okay? Nag-penetrate, di ba? Na-breach yung ating trend line. Okay? Ngayon, kung i-extend mo to, binalikan niya yung trend line. Ayun o. Na-breach, nag-break, pero binalikan niya pa rin. Kita? So dito, pwede ka mag-buy. Ang tawag dito is retest or retracement o kaya pullback. Yan po tatlo, magkakapares lang ng meaning yan. Retest, retracement, or pullback. Meaning, bumabalik sa reacted price or yung drenowing mo, yung presyo. Okay? Mag-sample pa tayo. Mga dalawa pa. Para, ito, isa pa. Uh, well, ito kasi, kung titingnan mo to, isang malaking arrow to. Pero kung ipa-plot mo yan sa lower time frame, ito makikita mo dyan. Lower, higher high, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Okay? Hindi mo siya makikita ngayon kasi parang isang malaking trend lang siya. Pero kung sa lower time frame, may higher high, higher low, higher high, higher low, higher high yan. Ngayon, naglagay tayo ng trend line, inilagay lang natin dito, tapos isinakto lang natin sa mga lines. Ayan. I- Itama lang natin siya. Ayan. Kung makikita nyo guys, kahit na breach ulit yung ating candle, ito i-check nyo isinakto ko lang yan sa mga higher lows. Pero nangyari, na-breach, bumalik pa rin. Ayan o, bumalik pa rin siya. Itinama ko lang yan sa mga higher lows. Ayan. Ito isa pa. Ito naman is na-breach siya pero hindi naman gaano o bumalik. Ayan. Nag-drawing ka dito, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Tapos na-breach siya, ito, pero bumalik. Yun nga lang, SL ka dito. Bakit? Kasi ito ay support na trend line. Dapat magbabay ka dito. Nung tumagos, dapat magsisell ka pala. Pero ang nangyari, dumiretso na pataas. Kasi na-breach siya dito O tumagos na siya dito. Ang expect mo is, pagka tumagos sa trend line, aangat lang ng konti, magpo-pullback, tapos babagsak na. Ang nangyari, nag-straight ulit. Nag-penetrate ulit.
So ito, SL ka talaga dito. Walang 100% po sa pagtitrade. Hindi siya guaranteed. Ayan. Isa pa ulit na trend line. Yung trend lines, ito pa, isa pa. Magandang trend line. Ito. Ayan o. Ayan o. Ano ang mga na-hit niya dito? Isa, isa, dalawa, tatlo, apat. Meron pa dito apat. Ayan. Pero na-penetrate na. Ayan o. Na-penetrate na siya dito. Okay? Aangat, nag-reject, aangat, babagsak, nag-reject, aangat, babagsak, nag-penetrate. Ano gagawin ng market? Magpo-pullback, retest, or babalik. Ayun. Bumalik siya dito. Saan yung bilog ko? Yun. Ayun. Doon siya bumalik. So that time, pwede ka mag-sell. Okay? Ayun lang. Ito rin, support and resistance, etc. etc. Ito, ang trend line ulit. Di ba? Ayan. Ito nga lang, hindi na bumalik. Malayo na masyado to eh. Ayan o, isa, dalawa, tumagos, nag-pullback, bumagsak pero hindi tumuloy, aangat, ah, nag-reject, tapos nag-reject ulit. Then, ayun. Ayun lang muna so far. Okay? Next natin is equidistant. Ang equidistant, same lang din naman yan sa trend lines. Okay? Ang pinagkaiba lang is ah, ikinulong mo na siya. Okay? For example, ito dito. Kaburahin lang natin lahat. Ang equidistant naman is support and resistance na trend line at the same time. Ito siya. Ayan. Example yan. Para lang hindi ka na mag-drawing ng pataas. So usually, ito yung mga ginagamit ng mga traders. Hindi lang isang line. Kaya ayan siya. Try natin dito. Ayan. Yan lang siya. Para may makita ka ng taas and baba. Ito. Equidistant. Ayan. Equidistant. Downtrend. Ito. Equidistant. Ayan. Ito ulit. Equidistant. Ang bias mo dito guys is buy. Buy, 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 buy. Pero kung gusto mo ng konting risk or medyo aggressive ka, gusto mo rin siyang hulihin sa pagbaba, gamitin mo yung equidistant. Every time na tatama sa resistance na trend line, uh, pwede ka mag-sell. Pero risk ito. Kasi hindi natin alam kung hanggang saan siya pwedeng umangat. Pero ang bias natin dito is puro buy lang. Buy, buy, buy. Since ang trend natin is uptrend. Okay? Ito for mga, para lang sa mga gusto ring mag-sell sa uptrend. Pero hindi recommended yun. And example pa to. Last na to. Ayan. Yan na lang. Ayan o. Buy, buy, buy. Tapos, ito. Nag-retest kahit pa paano. Ayan. Ito ilagay mo lang dito. Extend mo lang. Okay, so 1, 2, 3, hanggang tatlo lang. Tapos sa taas, 1, 2, 3. Okay, pero ito, tumagos na. Kaya risky din pagka magsisell ka sa isang uptrend. Pero kung makita mo dito, once na tumagos na yung ating trend, trend line or equidistant line, pwede ka pa ring mag-risk sa pullback. Ayan. Tapos mag-sell ka. Or kahit i-extend mo yan eh. Ayan. Ay, aabot pa rin siya hanggang dito. Okay? Basta wag mo lang tatanggalin yung drawing mo kasi magagamit mo pa rin siya.
Yan. So malinaw po ba yung support and resistance, yung trend lines natin? Please type 1 lang po. Hindi nyo po siya makukuha sa isang go. Okay? So kailangan nyo talaga mag-practice every day sa pagcha-chart. Okay? And it doesn't mean na ang chartings ko is kailangan yung gayahin. Magkakaiba po tayo ng pagtingin sa market. Kaya very subjective po ang pagcha-chart. Okay? Ang mahalaga po is everyday practice nyo lang. Parang pagbabasa ng dyaryo, ganyan, or habang umiinom ng kape, kahit maglaan lang kayo ng 5 to 10 minutes sa pagcha-charting. Okay? Every day. Yan. So sa chart patterns, meron po tayong mga chart patterns, okay? Meron po tayong asymmetrical, ascending, and descending, double top, bottom, head and shoulders, and reverse head and shoulders. So lahat po ito is may impact din sa market, okay? Dito mas tataas yung chance ninyo sa pag-predict kung aangat o babagsak ang isang price. So, bibilisan na lang din natin ng konti. Ang symmetrical is a combination of lower highs and higher lows. Okay? So ano yon? I-drawing ko uli. Kasi baka malito kayo. Higher highs and lower lows. Ito. Mag-drawing ulit tayo. And ito. Tapos text. Higher high. Ay, copy paste. Okay. Higher lows. Okay. Ay sorry, mali. Higher lows. Okay, ito naman higher high, higher high, higher high. Tapos, lower high and lower lows. Lower low pag downtrend, pag sa ilalim na downtrend, and lower high naman pag sa taas na downtrend. Basta pag downtrend, magsisimula sa low. Lower high, lower low. Okay? Lower high, lower high, lower low. Okay, asan yung isa? Ay, ito pala. Na-duplicate. Ayan. So sabi dito, ano ang ascending triangle? Asymmetrical pala. Ang symmetrical is lower highs and higher lows. Okay? So saan siya? Ito siya. Lower highs. Ano ang itsura ng lower highs? Ganyan. Nasa taas na downtrend and higher lows. Nasa ilalim na uptrend. So ano po itsura niyan? Ang itsura niyan is ganyan lang. Ayusin natin yung drawing. Ganyan po ang itsura niya. Mapansin nyo, ito po is, uh, ayan. Ay, lakihan natin. Ito. Dito tayo sa gilid. Ayan. Yan po ang lower highs and higher lows. Lower high, mapansin nyo, pailalim, pa-downtrend siya, pero nasa taas. Ayun no? Downtrend, 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 pero nasa taas na side. Ito naman is higher lows. Pa-uptrend, pero nasa ilalim. Ayan o. O, di ba same pattern? Nasa taas, pero umaangat. Nasa, sorry. Ang pataas, pero nasa ilalim. Ang, ang pataas po siya, ito yung hagdan, 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 pero nasa side ng ilalim. Ito naman is, ang bumababa, pero nasa side ng taas. So, higher lows and lower highs. Ano po ang itsura niyan sa market? Ito po yan. I-delete ko lang to lahat. Ayan. Ito po ang itsura niya. Bira ko lang kasi tumahanap minsan eh. Mm,
Hanap lang tayo guys ha. Ito. Pwede na rin to eh actually. So, mag-drawing lang tayo ng dalawang symmetrical. Ganyan. Tapos, ganito. Okay, yan po ang symmetrical triangle. Okay, ganap pa tayo. Hmm, bira ko lang kasi siya makita. Ayun, ito. Pwede rin to guys ha. Ito. Ayan o. Tapos, ito. Ayan. Symmetrical triangle. Para hindi kayo mahirapan maghanap, mag-line chart kayo. Ayan. Ito pwede rin to. Actually, ang combination siya ng dalawang trend lines. Okay, yung asymmetrical. So marami kayong makikitang ganyan. Ah, ayan. Hindi, ito pala. Ayan. Basta combination lang siya ng dalawa. Okay? Hanggang tatlo example lang. Next is yung ascending triangle. Okay? Sa ascending triangle, ang combination naman niya, higher lows and resistance. So, ito po yung tsura niya. Check lang natin sa market. Eh, wag mo natin i-remove. Ito, pwede na nga to actually. Ayan. Maliliit lang kasi nakikita ko eh. Isang line, isang resistance, tsaka isang trend line. Okay? Pwedeng ganyan. Ganap pa tayo. Ito, may encounter niyo yan guys pag araw-araw kayong o tumitingin ng chart. Ayan. Ito resistance level to eh. Tapos, ayan. Ascending triangle. Hanap pa tayo dito. Ito marami nga dito eh. Ayan. Next is, ito pa. Isa pa to. Ayan. Resistance, then higher lows. Okay? Yan siya, itsura niya. Mm, pwede rin to. Ito pwede rin eh. Ayan o. Tapos, ayan. Okay? So, ganun lang siya. Yung ascending triangle. Next is descending triangle. Kala sa, si Sir Mikey. Ayan, sa descending naman guys, ang combination siya ng support and lower highs. Okay? Pa-downtrend na trend line, then support. Okay? So, pag na-break yun, yun. Ito naman siya. Maghanap naman tayo ng, ito madami to eh. Ito pa pala, nakalimutan natin kanina. Resistance, tapos trend line. Ascending triangle. Sa descending naman tayo. Ito nga din, oh. Pag nasa lower time frame ka, mas makikita mo to. Pag nasa lower time frame ka. Ayan. Tapos ascending. Hmm? Okay. Balik na tayo dun sa ano. Sa, ito rin. Last na. Okay. Descending triangle naman na tayo. Descending triangle. Ito. Ayan. Actually guys, ito nag-random plottings lang ako na akma sa mata ko. Okay?
Um, ito pwede nga ito eh. Kasi ito, resistance na rin kasi ito. Okay, ayan. So, eto siya, descending triangle. Actually, may turo ako nito before eh. May hahanapin lang akong picture. Ang ganda ng kuha ko nung before eh, sa descending triangle. Saan pa ba? Ito, o pwede nga itong asymmetrical. Symmetrical. Ayun, ayun na lang muna. Ito maganda to sa equidistant. Ayan, equidistant yan. Okay? So, yun na lang muna. Next is, ang next natin, after ng ascending, descending, and symmetrical, double taps. Ang double taps naman is dalawang rejections lang sa resistance. Actually, wag na yung double taps. Wag na rin yung double bottom. Ito na lang tayo, head and shoulders. Ang head and shoulders consist of two shoulders and one head. So, ang head and shoulders po is, ito ang itsura niya. Dalawang peak and isang mas mataas na peak sa gitna. Ang strategy naman dito is, kuhanin mo yung rejections ng dalawang shoulder and doon ka magsa-start mag-sell or mag-buy. Okay? So, sa head and shoulders muna tayo. I-delete na natin to lahat. Ang head and shoulders actually, para sa akin, bihira ko lang siya makita. Pero it looks like it looks something like this. Okay, ito. Maliit lang to pero accurate na rin to for head and shoulders. So meron tayo ditong tool para mag-drawing ng head and shoulders. Nandito siya sa patterns. Tapos, hindi pala dito. Sa, ano po dito yun eh. Dito ata. Puro fib. Mm, trend, cross, trend, extend, parallel, flat top. Wait lang nga, hinahanap ko siya eh. Triangle. Ito ba yun? Hindi ito yun eh. Hindi ito. Hindi ko na mahanap yun ah. Ayun, ito Nasa pala. patterns. Ayan, sir. Head and shoulders. Ayan. So, ito. Then, yung head and yung shoulders, ito. Maliit lang. Ito, i-excel lang natin. Ayan, head and shoulders. So, sa strategy ng head and shoulders, kuhanin mo lang yung neckline or yung support nung buong head and shoulders. For example, ito siya. Maglagay na lang tayo ng, ayan, para maikli lang. Hindi, yung rectangle na lang. Ayan. So, diyan ka magsa-start mag-sell. After ma-penetrate, pwede ka na mag-sell sa next candle or sa mismong price na to. Okay? So, yun. Then next is, hanap pa tayo ng dalawa pa. Actually, ito, head and shoulders na to eh. Ayan. Ito yung neckline. I-extend na nga lang natin dito. Ito yung neckline. Meron pa dito eh. May nakita ko kanina eh. Ayun. Ito pwede na rin to or ito. Ito naman siya. Ito yung shoulder sa left, head, then ito. Okay? Ano pa tayo dito? Last one. Ito rin, head and shoulders. Ito, pwede na din. Saan pa ba? Ito. Ito madami dito eh. Ayan. Head and shoulders, head and shoulders.
Ito, pwede na rin to, head and shoulders. Ito yung itsura niya. Pwede rin ito. Or ito. Ito rin, tsaka ito. Ito, ang pinakamagandang example. Ayan. Ayan siya. Head and shoulders. Okay? So, yun yung mga examples lang yan. Wala na. Ayan lang. Okay na yan for examples. Next is reverse head and shoulders. Same lang din naman, babaliktarin mo lang siya. Ito yung mas nahihirapan akong hanapin kasi mas madali akong makakita sa taas. Pero pag sa pailalim, dito ako nahihirapan sa sa reverse head and shoulders. Ito pwede na rin to. Ito siya. Actually, ito nga yun dapat eh. Ayan. Reverse head and shoulders. Mm, no, hindi ito. Ito hindi din. Ito pwede. Ayan. Pwede yun. Ito rin. Pwede rin to. Ayan. Isa, dalawa. Ito, pwede rin. Pwede rin yan. Mm, ito maganda din to sa banda dito. Okay, ito. Sorry. I-drawing ulit natin. Ayan. Left shoulder, head, tapos right shoulder. Pero hindi siya umangat. Yun lang. Okay. Ito. Pwede rin to. Ayun, ito. Then, mm, ito. Pwede rin to. So, yun. Check natin sa present. Sa present tayo tumingin. So, dito, wala pa siya nabubuo kasi na head and shoulders. Okay? So, yun yung sa head and shoulders. So, ito yung isa-summary lang natin. I-screenshot nyo na lang din para may reference kayo after the webinar. So, ang symmetrical triangles comprises of higher lows and lower highs. Kailangan yung matandaan tong market structure na to. Higher highs, higher lows, lower highs, lower lows. Madali nang uh, ma-memorize yung patterns pagka alam nyo po yung foundation na market structure. Ascending triangles consist of higher lows and resistance. Okay? Buy stop above the resistance. Ito naman yung suggested entry pag magte-trade kayo ng buy or sell. So, dito ang sabi, isang resistance at saka higher lows. Okay? So, ang higher lows po ay ganun. Yung nasa ilalim. Buy stop above the resistance and sell stop below the higher lows. Okay? So, ito yung itsura niya. Sige. I-drawing na lang natin. Sabi dito is resistance tsaka higher lows. Ito yung itsura ng higher lows. So, mabaliktad. Okay. Wait lang. Ayan. Okay. So, yan yung
ascending triangle. Okay? So, ang sabi dito, magba-buy stop ka sa taas ng resistance and magsi-sell stop ka below the higher lows. So, ang latest higher low natin is ito. Okay? Yan yung latest higher low natin. Tapos, ito yung resistance natin. Ang suggested is, ang pinaka-suggested talaga is mag-buy stop dito. Okay? Ang stop loss mo siguro maybe sa lowest, sa higher low, sa ilalim lang ng higher low, maglagay ka lang ng allowance, tapos ang take profit mo is depende sa risk management mo kung 1:2, 1:3, 1:4. Ayan, 1:2 ito. Yan yung itsura nung suggested suggested entry para sa pattern. Hindi ko sinasuggest yung ah, mag-sell. Pero kung mag-sell ka man sa ilalim lang nung higher low. Okay? Siyempre, ang stop loss mo ito. Yung sa taas ng resistance, tapos 1:2. Yan. Okay? So, ikaw, nasa sayo if gusto mong dalawa. Pwede ka mag-buy stop, pwede ka rin mag-sell stop. Kung sino yung mas maunang ma-activate, isarado mo yung isa. Pwedeng ganun. Pero, depende sa strategy mo. Ang tawag doon, guys, hedging na yon. Naka-buy stop and sell stop ka or naka-buy and sell ka at the same time. Kung sino ang unang mag-activate, i-close mo yung isa or vice versa. Okay? Kung parehas man siya ma-activate, dapat mo i-close ka agad yung feeling mo na hindi doon tutuloy. Okay, for example, what if ang nangyari, na-trigger yung buy mo, tapos na-trigger din yung sell mo. Example, ito. Na-trigger yung buy mo, na-trigger din yung sell mo. Kasi, pwede mangyari yan guys ha. Na-trigger yung buy mo, na-trigger din yung sell mo. Ngayon, ang gagawin mo dyan, saan ka mas, sa tingin mo, saan siya mas less na hindi pupunta? Yun yung i-close mo. Okay? Kasi po, pag nag-activate yan ang parehas, naka-hedging ka na. Meaning, hindi gagalaw yung profit mo, hindi rin gagalaw yung loss mo. Kasi po, pagka umaangat siya, for example, dumiretso siya pa ilalim, pero parehas naka-activate yung buy and sell mo. Yung sell mo, nagpo-profit ng $100, yung buy mo, naka-negative naman ng $100. So, hindi gumagalaw yung profit and loss mo. Ang kailangan mo talaga mag-exit ng isa. Kung saan yung mas matimbang sa'yo, kung babagsak ba siya or aangat. Pero in this case, for me, ang tingin ko rito, kung hindi man siya dumiretso pataas, kasi usually mag spike yan pataas eh. Pero if hindi siya nag-spike pataas, kasi guys, kaya po siya nag spike after ng ascending and descending, may nabubuo po kasi ditong ah, market. Unti-unti po kasi siya eh. Ayan no. May na, may nag may na may nag-accumulate na buyers and sellers diyan. Kaya hindi spiky yung movement. Buyers, may sellers, buyers, sellers, buyers. Nagtatag of war lang sila. Indecisive ang market kung saan pupunta. Pero may nabubuo. Parang nag-aantay lang siya sumabog. Kaya usually, pagka ganito ang pattern, nag spike yan pataas. Pagka ascending triangle. Pero if hindi siya mag-spike, more or less, ang next mong ipepredict, ang plan B mo, is babalik siya sa ginawa mong trend line. Tama? So, ang gagawin mo dito, pwede kang mag-antay, tapos usually babalik yan at saka babagsak. Kasi nga, may pullback or retest. Wala po wala po nangyari sa market na diretso pa ilalim. Usually, meron siyang pullback kasi hindi pa palag ang buyers or yung sellers na magpatalo ng sobrang bilis. Tama? May mga buyers and sellers dyan. Kaya usually kahit na bigla siyang mag-spike pa ilalim, may konti siyang pullback. Tapos babagsak ulit. Okay? Ito yung mga mga traders na ang iniisip, magbabay, may pag-asa pa yan, may pag-asa pa yan, etc. Yan yung mga yon. Yung maliit na movement na yan. Okay? Yan yun. Imposible sa buong mundo na walang magbabay. Kaya, kahit na dumiretso yan pa ilalim, merong
meron at meron pa rin magbabay kahit maliit lang. Kaya magkakaroon ng pullback po talaga yan. Okay? So yun. Ang plan B mo, mag-sell sa pullback, or ang plan A mo is mag-buy stop dito. Okay? So ganun lang siya nag-work. Depende na po yan sa diskarte ninyo as a trader. Kasi it all comes down to your own personality at availability. Okay? So yun. Descending triangles, hindi ko na ito drawing. I-screenshot nyo na lang. Double taps, dalawang tap lang yan. At saka yung double bottom. Mag-example na lang ako ng double tap sa gold. Ito, i-remove natin to. Ang double tap kasi usually, ang dalawang tuktok lang yan. Ito na nga yung best example dyan guys eh. Ito, double tap. Pag nagkaroon ng double tap, babagsak po ang market. Ayan. Ito triple tap na to. Ayan. 1, 2, 3. Okay. Double bottom, as the word say, ayan, a double bottom, meron dito, nabilugan ko na parehas, double bottom, ito nga, triple bottom, actually, support na to overall eh. Ayan. Kaya hindi ko na sinama yung double top tsaka double bottom. Kasi yun na rin yun. Okay? Support na rin yun, yung double bottom. Ayan. Ito rin. Support, support, may support din dito, etc. Okay? So yun siya. Next natin. Ayan. Then last is yung head and shoulders. So, screenshot nyo na guys yung screen natin. Head and shoulders is peak, another higher peak, then a lower peak. Neckline, doon ka mag-sell stop sa neckline. Ito yung suggested. Target price is by measuring the distance from the apex of the head to the neckline. Meaning, kung ito po ang head and shoulders nyo, head and shoulders tayo. Yan. Ito, ito, ito liitan lang na lang natin. Ayan. For example lang to guys ha. Ayan. Yan ang head and shoulders mo. Ang suggested is kung gaano kalayo yung head to neckline, kung gaano kalayo yung head to neckline, yun din yung layo ng take profit mo. Okay? Kung gaano kalayo yung head to neckline, actually ang neckline dito eh. Ayan. Extend na lang natin. Ganun din po kalayo ang take profit mo. Okay? Tapos ito. Ayan. So, ganun siya. Mayroon pa tayo ibang head and shoulders. Ayun. Actually, ito is hindi nangyari yung sinasabi ko. Ayan. Ito yung left shoulder, head, right shoulder. Tapos dapat, kung gaano kalayo ang neck sa head, ganun din kalayo yung take profit mo. Ayan. Kung gaano siya kalayo, dapat ang ganun din kalayo yung take profit mo. Pero, gaya nga sabi ko, wala pong 100% sa market. Pero at least, nag-profit ka ng ganito kaliit. Kung may take profit ka. Yan. Ang ganyang kaliit. Okay? So, ayun. Ito is, wag na, susunod na. Kasi baka overload na kayo. Okay? So, vice versa to double top. Pag, pag double bottom, para makonsider siya, dapat ba pantay sila? Yes po, sir. Dapat pantay or halos pantay. Kung ano po yung akma sa mata nyo na pantay. Actually, ito, hindi siya pantay-pantay eh. Pero, para sa akin, sa perspective ko, pantay-pantay siya. Okay, pero in exact numbers, in exact price, hindi po siya pantay. Kasi ito, ang highest niya is, ayun. Ito po yung i-check natin. Ito siya. Ayan. Yan yung price niya, ito yung price niya, ito rin yung price niya. So magkakaiba siya ng price. Pero for me, ang pantay-pantay po siya.
So it doesn't mean na kailangan same prices, pero at least nasa range ng akma sa mata mong pantay. Okay? So yun. Any questions po so far? Please type 1 if wala na po kayong questions. Ayan. So, yun. I hope may mga natutunan po kayo guys sa ating webinar. Chart patterns, then support and resistance, trend lines, tsaka yung market structure na pahapyaw, tsaka yung chart types. Okay? So, thank you po. And ibalik ko na po kay Coach Ral. Yun. Grabe, no? Dami nating natutunan. So, marami pa kayo natutunan, guys? Yan. So, okay lang ba? Mag-thank you tayo, no? I-chat natin dyan or kung gusto mo mag-open ng ng ano mo, ng mic mo, mag-thank you tayo kay Sir Eman. Sir Eman, thank you. Alam namin na busy ka at the same time, nung weekend ngayon, no? Imbis na magpahinga ka, nagtuturo ka pa rin sa amin. Alright, so kahit walang bayad, grabe guys, libre to. Libre ang trading ng multibank. So, syempre, dahil isa tayo sa kliyente, no? Pero ang pinakamaganda nun is talagang very much willing talaga sila magturo sa atin. Alright, so once again, thank you so much, Sir Eman, sa po, no? Sa time po ninyo. And huwag kayo magsawa na magturo sa amin. Alright, so with that, okay lang ba, guys, na i-chat nyo naman dyan kung ano yung mga natutunan nyo? Okay, dun sa mga tinuro ng mga patterns kanina. Ako yung iba, guys, to be honest, yung iba ngayon ko lang, no? Aware ako paano siya gawin, paano hanapin, pero hindi ako aware about dun sa mga terms niya. Okay, so ngayon ko lang siya natutunan. And yan, nakita ko meron isang next slide. So next time naman natin yung matututunan. And yan, so imbitahan uli natin ang ating speaker. Alright, so thank you so much. And pwede ba tayo mag-picture before we end our session? Yan, so okay lang ba? Mag-open kayo ng camera. Grabe, no? Yan. Alright, so pwede na yan. Sige, sige, alright. Okay, game. 1, 2, 3. Okay, nag-open pa. Alright, so iba-ibang bansa to. Okay, game 1. Sige, si Steve. Okay. Alright. Alright, okay lang ba? I will invite you before we end our session for a short prayer lang. Alright, so okay. So Heavenly Father, we praise you, we glorify your name. Thank you so much for tonight, Lord God. Thank you for this opportunity to worship you again, Lord God. Thank you for this opportunity na matutunan namin. Salamat, Panginoon, sa tulong po ni Sir Eman and at the same time with the Multibanks, Panginoon, na nag-conduct po sila ng mga trainings in order for us na matutunan namin. May this training, Panginoon, may apply namin sa totoong buhay. At the same time, maalala namin, bigyan mo kami ng wisdom, ng knowledge, enable for us na mas maintindihan, may apply namin. At the same time, Panginoon, mag-manifest po ito sa aming mga tradings, Lord God. May this opportunity be a channel of blessing to everyone. May you protect all the traders, Panginoon, and huwag niyo kami i-lead, Panginoon, sa greediness, Lord God. And gamitin mo, Panginoon, itong blessing na pinagkaloob mo sa amin para mas maka-help kami sa mas maraming tao, Lord God. Maraming salamat, Lord God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Once again, thank you so much. All right. Salamat, folks.